Panahon ng medieval Europe, sa loob ng isang liblib na monasteryo, isinilang ang isang kwento na patuloy na umani ng interes ng marami hanggang ngayon. Ikwento ng isang lalaking nakilala bilang si Herman the Recluse. Siya ay isang monghe at scholar na namuhay noong 13th century. Ipinangako niyang lilikha siya ng isang libro na magiging mahalaga at tatagal sa paglipas ng panahon. Isang aklat na maglalaman ng lahat ng kaalaman ng sangkatauhan. Ngunit ayon sa mga bulong-bulungan, ang kanyang librong ito ay hindi pangkaraniwan. Sinasabing nakipagkasundo siya sa isang dyablo upang matapos ang naturang aklat. May katotohanan bang ang aklat na ito ay produkto ng kaalaman mula sa katiliman? Yo guys, subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok, and YouTube accounts. Likes and comments na rin if may mga request kayo dyan. Let's go! Itinuturing na isa sa mga most mysterious manuscript ng kasaysayan ng sangkatauhan ang Codex Gigas o mas kilala sa tawag na The Devil's Bible. Pinaniniwalaang naisulat noong 13th century. Ang nakamamanghang aklat na ito ay hindi lamang nakilala dahil sa impormasyong laman nito kundi mas lalo sa reputasyon nitong sa loob ng maraming siglong nagdaan na balot ng hiwaga at kilabot. Tumitimbang ng 75 kilo at sinasabing gawa sa balat ng donkey. Ang higanting librong ito ay mayaman sa mahalagang impormasyon at kaalaman. Ganun pa man, ang nilalamang depiction nito ng isang nakakakilabot na dyablo at ang balitang di umano ay nagawa ito bunga sa pakikipagkasundo sa isang nilalang ng kadiliman ang mas nagpatanyag dito kung kaya't naanin nito ang pamagat na The Devil's Bible. Ang pagkakaligtas ng aklat na ito mula sa mga dinaan ng digmaan, sunog at pagpapasapasa ng mga pagmamayari nito ang mas nagpalalim ng reputasyon nitong kaakibat na ito ay galing sa kaalamang kadiliman na mas lalong nagpalalim ng misteryong bumabalot dito. Ang alamat sa likod ng pagkakagawa ng Codex Gigas ay nagsimula kay Herman the Recluse, isang mongheng nakagawa ng kasalanan sa kanyang banal na pangako o monastic vows at nabigyan ng isang matinding parusa. Siya ay nahatulan na makulong sa pagitan ng pader o mas kilala sa tawag na immurement noong unang panahon. Ito ay pagkakakulong ng isang tao na nagkasala sa pagitan ng mga pader, walang bintana at eksaktong espasyo lamang sa katawan ng taong nagkasala. Mananatili ang taong iyon sa sitwasyong ito hanggang sa ito'y mamatay sa gutom, uhaw at paghihirap. Sa kanyang desperasyon na iligtas ang sarili, nangako si Herman na gagawa siya ng isang aklat na magbibigay ng katanyagan sa kanyang monasteryo at ito ay maglalaman ng lahat ng kaalaman sa mundo sa loob ng isang gabi lamang. Ngunit habang lumilipas ang oras, napagtanto ni Herman na imposibleng matapos niya ang napakalaking gawain ng mag-isa. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, di umano'y humingi siya ng tulong sa isang dyablo. Nakipagkasundong tutulungan siyang tapusin ang aklat kapalit ng kanyang kaluluwa. Nang mag-umaga, natapos ang codex at di umano ay iniwan ng dyablo ang kanyang larawan sa mga pahina nito. Umano'y isang madilim na lagda ng kanilang kasunduan. Bagamat walang konkretong pruweba ang tagpong ito mula noon, ang kwentong ito'y naging bahagi na ng identity ng Codex Gigas. Sa loob ng mga pahina ng Codex Gigas ay makikita ang malawak na koleksyon ng kaalaman, kaya't higit pa ito sa isang relihiyosong panulat. Kasama sa mga nilalaman nito ang buong Biblia sa Latin, mga kasaysayan, mga kaalamang medikal, at maging ang mga gabay sa exorcism. Naniniwala ang ilang scholar na ginawa ito bilang isang encyclopedia o gabay para sa iba't ibang kaalaman para sa mga monghe ng Benedictine Monastery kung saan ito ay sinasabing nasulat. Ang masinsinang pagsulat nito na pinaniniwala ang isinulat ng isang tao lamang ay nagbibigay ng karagdagang misteryo sa aklat. Ang pagkakonsistent ng sulat kamay ay nagpapahiwatig na iisang tao, marahil si Herman mismo, ang naglaan ng maraming oras upang matapos ito kung pagbabatayan ang mga kwento.
Ang ideya na isang tao lang ang lumikha ng napakalaking aklat na ito, bukod sa perpektong pagkakasulat ng spelling at kawalan ng mantsa sa tinta na walang tulong mula sa supernatural forces, ay tila hindi ka panipaniwala. Kaya mas lalo pang lumakas ang haka-haka sa madilim na reputasyon nito. Ang librong ito ay nagkaroon ng kasaysayan ng pambihirang paglalakbay. Matapos itong masulat, nagpasalinsalin ng pagmamay-ari nito sa iba't ibang monasteryo at individual hanggang ang libro ay makuha ng mga sundalong Swiss sa tinaguriang 30 Years' War noong 17th century at napatpad sa Stockholm sa Sweden, kung saan ito ay nasa pangangalaga ng National Library of Sweden magpasa hanggang ngayon. Sa paglipas ng mga taon, maraming beses itong muntikan ng masira dahilan sa giyera at sunog na naranasan ito. Ang pagkakaligtas nito sa mga trahedyang nalampasan ay nagdagdag sa madilim nitong reputasyon. Pinatibay lang daw ng pangyayaring ito ang mga sabi-sabi ng karamihang ang librong ito ay may sumpa at nasa ilalim ng proteksyon ng diablong sumulat nito. Sa kasalukuyan, patuloy na pinag-aaralan ng mga scholar ang Codex Gigas sa pag-asang matuklasan ang mga lihim nito, habang ang iba'y naaakit pa rin sa mga kakaibang kwento ng mga pahina nito. Sa kabila ng mga siglong pag-aaral, nananatiling lihim ang mga misteryo ng Codex Gigas. Isa sa pinagdidebatihan ay kung talaga bang ang buong librong ito ay nasulat ng isang tao lamang. Ang pagkakonsistent ng mga sulat kamay ay nagpapahiwatig na iisa nga lamang ang sumulat nito. Ngunit ang bilang ng kaalaman sa mga pahina nito ay isang sanhi upang ito ay pagdudahan. Isa pang palaisipan ay ang rason ng pagkakaroon nito ng isang buong pahina ng larawan ng diablo. Idinagdag lang ba ito sa nagdaang panahon matapos itong masulat o bahagi na ito ng orihinal na disenyo ng manuscript? Walang nakakatiyak, ngunit maging ito man ay gawa ng puwersa ng kadiliman o produkto ng katalinuhan ng tao, ang Codex Gigas ay mananatiling isa sa pinakamisteryosong likha ng nagdaang kasaysayan, na patuloy na humahamon sa katotohanan sa likod ng mga tanong na magpasa hanggang ngayon ay mailap ang kasagutan.